Halina't mag-aral kasama si Teacher Chat. Sa pagtatapos ng video na ito, ikaw ay inaasahang masasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggan o nabasang pabula, kwento, tekstong mga impormasyon at usapan. Nabibigyang kahulugan ang kilos at pahayag ng mga tauhan sa napakinggang pabula. Halina't ating sagutin ang unang pagsubok. Lagyan ng check ang patlang kung ang mga salita ay may kaugnayan sa pabula at X kung walang kaugnayan. Bugtong, kwento, mga tauhan ay hayop, kapupulutan ng aral, alamat. Naririto ang tamang sagot. Ano ang pabula? Ang pabula ay isang uri ng panitikan na ang gumaganap na tauhan ay mga hayop na nagsasalita. Ang mga hayop na ginagamit bilang mga tauhan sa mga pabula ay sumisimbolo sa mga kaugalian o katangian ng mga tao, mabuti man o masama, na nagpapakita ng mga pangyayari o nagaganap sa pang-araw-araw na buhay. Naririto ang mga elemento ng pabula. Tauhan. Sa elementong ito, nakikilala kung sino-sino ang gumaganap sa kwento. Karaniwang tauhan sa isang pabula ang mga hayop na nag-iisip, nagsasalita, at kumikilos na tulad ng mga tao. Payak ang katangian at paglalarawan sa mga tauhan. Tagpuan. Tinutukoy rito ang kondisyon, panahon, at lugar na pinangyarihan ng kwento. Sa bahaging ito umiikot ang kilos ng mga tauhan. Halimbawa, lugar, sa lungsod, sa gubat. Panahon, isang umaga, sa isang malayong lugar. Banghay. Nakapaloob dito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang pabula. Sa elementong ito, nakikita ang ugnayan ng tauhan, tagpuan, at mga pangyayari. Ang mga pangyayari ay sistematikong nailalahad sa pamamagitan ng mga sumusunod. Simula. Ipinapakita rito ang tauhan, tagpuan, at suliranin. Ito ay dapat kawili-wili sa mambabasa. Gitna. Dito inilalahad ang mga pangyayari mula sa papataas na kasiglahan hanggang sa kapanapanabik na takbo. Wakas. Sa bahaging ito mababasa ang katapusan ng kwento at aral na mapupulot o mensahe mula sa kwento. Aral. Sa elementong ito nakapaloob ang mahahalagang kaisipang kapupulutan ng aral at gagabay sa mabuting pakikipagkapwa-tao. Ang aral o pagpapahalaga ay nagsisilbi ring gabay ng isang tao upang maiwasto niya ang hindi magagandang gawi, asal, o pag-uugali. Ang paggamit ng tauhang hayop ay isang mabisang paraan upang lalo pang maikintal sa kaisipan ng mambabasa o tagapakinig ang kahalagahan ng aral sa buhay na taglay ng pabula.